Isa pang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. So sa oras po ito, kung tayo po ay may Biblia, buksan po natin ito sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 2, talata 13 hanggang 22. Ito po ay tungkol sa pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at pinagtabuyang palabas ang mga ngalakal, pati ang mga baka, mga at tupa. Isinabog niya ang mga salapi na mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawin palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga lagad na sinasabi ng kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito itinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga lagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sige po, palakpakan po natin sa Lord. Amen, amen, praise God. So sa oras na ito mga kapatid, maaari na po tayong maupo. Amen. So sa araw na ito mga kapatid, ito po yung first na mission ko at first na outreach ko as a citizen ng Canada. No? So salamat kay Lord na na-answer prayer na kami. No? Mga 2016 ako dumating dito. So almost 9 years no bago sabi nga ang lahat ng bagay ay nangyayari sa tamang panahon. No? Ang perfect time talaga ng Diyos. No? Kahit may sa tingin natin na ito yung perfect time para sa atin, pero iba pa rin yung perfect time ng Diyos. Kasi kapag perfect time niya ng Diyos, sinasamahan niya ng Diyos. At kapag sinamahan niya ng Diyos, alam natin na nagtatagumpay ang lahat ng bagay. Amen? So dito yung ating pag-aaralan, ito po yung cleansing sa templo. Kaya nga yung title dito is yung pagmamalasakit sa templo ng Diyos. Kaya nga sabi ng ating kapatid kanina ni Brother Rico Mambo, Brother Rico, yung tinatawag na galit. No? Yung galit na yun mga kapatid ng ating Panginoon, yun ang tinatawag na holy. No? Yung banal na pagkagalit. Yung nagagalit ka na may rason. No? Hindi yung parang nag-burst ka lang sa anger mo without any reason. Yung parang trip mo lang. No? O kaya masama yung gising mo, di ba? Kaya lang pagpasok mo sa trabaho mo, inaway mo ng lahat, di ba? O kaya yung nanaginip ka lang na yung asawa mo, may ibang babae sa panaginip mo. Tapos pagising mo, gusto mo yung husband mo mag-explain sa iyo. Di ba? Tatanong mo, sino yung babae sa panaginip ko? Malay ko sa iyo, ikaw yung nanaginip eh. Di ba? Hindi yung wala ka lang sa mood, no? Di ba? Hindi may maganon kasi mga tao eh. Yung bigla lang magagalit na wala ka lang, hindi mo alam yung reason. Ba't ganitong tao nito? Yung kayong nakain nito? Yung masama siguro gising nito? May mga ganong tao eh. Yung moody ba? No? Yung may attitude. Ano tao ito? Hirap naman spellingin. Yung mga tawag sa atin, di ba? May mga taong ganon, hindi pwede kasi basta-basta lang tayo nagagalit. Hindi masama pong magalit. Basta importante, yung galit natin, may reason. Nasa tama yung galit natin. Reasonable ba? Di ba? Kunyari, yung mga anak natin, minsan nagagalit tayo, we get mad sa mga anak natin. Especially if they done or did something wrong. Di ba? So kasi bakit? Bakit tayo nagagalit sa kanila? Kasi gusto natin silang i-correct.
Di ba? Kasi nandun yung concern natin, nandun yung tinatawag malasakit. Kasi pag wala na yung concern, wala na yung malasakit, ibig sabihin yun, hindi mo sila mahal. Yan ang pinaka-point dun eh. Di ba? Nagagalit ka sa tao nyo kasi mahal mo eh. Ayaw mong mapahamak, ayaw mong masira yung buhay. Kasi kung wala yung love, wala yung concern natin, ay bahala na kayo sa buhay nyo. Buhay nyo yan eh. Di ba? Pero pasalamat tayo kapag may mga taong nagko-correct sa atin. Dapat nagpapasalamat tayo dyan. Pero minsan, we cannot accept yung mga bagay mo kasi nandun yung pride natin eh. Di ba? Sabi mo, mas magaling ka pa sa akin. Di ba? Ano bang alam mo na hindi ko alam? Huh? Kaya nga sabi ko sa post ko eh, huwag niyo akong tatanungin kung ano yung bagay na alam ko. Kasi ang isasagot ko sa iyo, yung hindi mo alam, yun ang alam ko. Kasi minsan mga kapatid, may mga taong ganun, ba't ano bang alam mo? Ano bang karapatan mo? Katulad itong mga Hudyo na ito, ano bang karapatan mo? Isus para magalit ng ganyan. Hindi mo na kailangan ng karapatan eh. Kasi nga ano din yung love eh. Yung concern mo, yung malasakit mo. Kasi kung alam mo, alam mo yung dapat mong gawin at hindi mo ginagawa, ang sabi ng Bible, nagkakasala tayo eh. You know what is right, pero you did not do something, aba may pagkakasala tayo sa Diyos. May pananagutan tayo. Kasi bakit? Kasi ikaw yung nakakita eh. Tapos sasabihin mo, deadma ka lang. Kasi pag sinaway ko to, pag kinuri ko to, baka ko na naman yung masama. Diba? Tumulong ka na, napasama ka pa. Tumulong ka na, napasama ka pa. May mga ganun minsan. Diba? Kasi ang tao minsan, pag mga hindi na magaganda minsan, ano na eh, yung maninisi. Hindi na nila nakikita yung ginawa mo. Sabi nga, ang tao ay madaling makalimot. No, sa katayan, ang tao ay marupok, kay daling lumimot sa Diyos. Ano ang tawag ba? Sa Diyos. Nasa Diyos na ang lahat ay nagdulot. Kinakanta po yan sa simbahan eh. Ang tao marupok, madaling makalimot. Di ba? Maraming taon, maraming pangako sa Panginoon. Pero natanggap niya na yung mga pangako niya sa Panginoon. Natanggap niya na yung mga hiningi niya kay Lord. Minsan nakakalimutan na yung mga pangako sa Diyos. At tumahimik ang paligid. Bato-bato sa langit. Diba? So may kita natin dito yung paglilinis kasi nandun yung malasakit ng ating Panginoon, mga kapatid. So dito may kita natin, mga kapatid ko sa Panginoon, nandun kasi yung pinaka-word dun, yung malasakit ng Panginoon natin eh. Kasi ito, malapit na yung Passover. Pag sinabi natin Passover, ito kasi yung nangyari sa Exodus. Diba? Na darating yung anghel na papatayin yung lahat ng mga firstborn, yung mga panganay. Pero yung mga nang maglalagay ng dugo doon sa taas ng kanilang pintuan, hindi. Ano na, mag-over, kaya nga Passover eh. Overpass. Pag binaliktad mo, Passover, overpass. Bakit ba naglalagay ng overpass? Tawiran ng mga tao para hindi ka ma-aksidente. Di ba? Kasi ano eh, bawal tumawid. Nakakamatay, di ba? Di ba? Kaya nga nilagyan ng flyover eh. Para ano mga kapatid, iiwas tayo sa disgrasya. Yun ang pinaka-purpose dun eh. Bakit merong Passover? Kasi nga, kapahamakan kasi yung magiging kahinatnan ng buhay natin. Kaya nga nandun yung shedding of the blood. So sineselebrate nila yung mga kapatid. Kaya nga dito mga kapatid, alam naman natin sa history, na kapag ang tao ay nagkakasala, sila ay pumupunta sa templo at nag-aalay ng dugo ng hayop. Kasi yung kasalanan dati, tinatabunan lang yung kasalanan natin. Tinatabunan lang. Pero sa ating Panginoong Hesus, hindi siya tinatabunan, talagang nililinis. Yun ang pagkakaiba. Kasi dati, kapag nagkakasala ka, kailangan mong mag-offer na mag-offer. Pero sa Jesus hindi. Yung pag-offer niya ng buhay niya, yung dugo niya at laman na inalay sa atin, once and for all na yun.
Forever na yun. Hindi na kailangang ulitin yun. Pero tayo, bilang nilinis ng dugo at ng katawan ng ating Panginoon, anong dapat natin gawin? Dapat panitilihin natin ang kalinisan, yung kabanalan. Dalawa kasi yung tinatawag na temple. Yung structural, tsaka yung human body natin. Yung structure, mga kapatid, itong simbahan, naniniwala tayo ito yung house of God. Bahay ng Diyos. Is the house of prayer. House of sacraments, mga kapatid. Kasi dito dinaraos ang lahat ng sakramento. So, kailangan banal, kailangan malinis. Ganon din ang katawan natin. Sabi nga sa 1 Corinthians, di ba? Tayo ay templo ng Diyos. Amen po ba? At yung Espiritu ng Diyos nananahan po sa atin. Kaya kailangan, mga kapatid, yung tinatawag na cleansing. Yung cleansing na ginagawa natin na paglilinis, hindi yan na once a week lang, dapat araw-araw. Kasi araw-araw may nagagawa tayong kasalanan. Sino dito yung isang araw wala ang nagawang kasalanan? Diba? Kasi pa sa bahay nga natin, araw-araw naglilinis tayo di ba? Sino dito yung araw-araw naglilinis ng bahay? Hindi araw-araw. Yung sister wife ko, araw-araw talaga naglilinis yun. Araw-araw yun. Eh, siyempre, kung ba naman may mga anak, makalat yun Di ba? Alam ka lang na hindi ka maglinis. Eh, kung pababayaan mo, kinabukasan, mas lalo kang mahihirapan. Pagdating 3 araw, 1 linggo na hindi ka naglinis, mas lalong mahihirapan kang linisin yun, yung mga kalat. Di ba? Ganun yung kasalanan. Kaya kailangan natin patuloy tayo na humihingi ng tawad sa Diyos. Tayo pumupunta sa sakramento ng confession. Kasi mga kapatid, pag naipon yan, mahirap na Baka ba huling tamarin ka ng maglinis, no? Sabi mo, nakakapagod. Minsan may ganun di ba? Yung hindi ka pa nag-uumpisa, makikita mo pa lang yung tatrabahuin mo, parang pagod ka. May mga ganun tao, di ba? Hindi pa nga nag-uumpisa ng trabaho, nakikita niya pa lang yung tatrabahuin niya, nakakaramdam na ng pagod. So, napakalaga mga kapatid, yung paglilinis. Kaya nga dapat tayo ay naglilinis araw-araw. Sa paghingi ng tawad sa ating Panginoon, diba? Sa pamagitan ng ating panalangin, sa pamagitan ng ating pagpupuri sa Panginoon. Napakaganda yung sabi nga ni Brother Rico, di ba? Na habang nagbabiyahe papunta dun sa trabaho, nagwakat na ng mga praise and worship. Kasi bakit? Maganda kasi mga kapatid na pagpasok mo sa eskwela, sa trabaho mo, maganda yung takbo ng utak mo. Di ba? Kasi pag medyo galit yung sabi ko, masama yung gising mo, tapos dinala mo sa trabaho mo. Gulo Maki mo, ganda-ganda ng pag-welcome sa iyo ng mga co-worker mo. Sabi sa iyo, good morning. Naka-smile pa. Ikaw, dahil nabuhisit ka sa masama yung gising mo. Galit ka ngayon. Anong good sa morning? Ganun ka agad, Inisnap mo. Kaya yung tao, mag-iisip na yun, sabi ng tao, anong problema nito? Hindi nakaisa. Kaya nga napakalaga na tayo ay naglilinis araw-araw, mga kapatid. Kasi lahat tayo, mga kapatid, ay nagkukumit, nakakagawa ng sadyaman o hindi sadya, na dapat natin hingi ng tawad sa Diyos. Di ba? Kasi yung malasakit yun Di ba? Dapat meron ka rin malasakit sa sarili mo. Sabi nga ni isang preacher na kausap ko, sabi niya, bakit mo kailangan magsisi? Kasi kailangan mo maawa rin sa sarili mo. Ba? Baka mamaya masyado tayong concern sa buhay ng iba, yung buhay naman natin, napabayaan natin. Ayun na ganun minsan no? Gusto natin yung tao maging parang perpekto, maging maayos yung buhay nila,
malapit sila sa Panginoon. Pero tayo pala na yun ang concern natin, tayo naman pala yung malayo. Kasi bakit? Kasi napababayaan din natin yung sarili natin. Kaya nga dito mga kapatid, hindi lamang dapat linisin natin yung templo ng Diyos, yung katawan natin ito mga kapatid, kundi we need to fight against doon sa mga evil activities. We need to do something. Huwag natin let us not normalize things. Yun kasi nagiging problema eh. Ay, marami nang gumagawa niyan. Normal na yan, Brad. Ganun, no? Ay, normal na yan, Brad. Marami nang gumagawa niyan. Normal na yan. So, masyado nating normalize yung mga bagay na hindi naman normal. Kasi bakit? Bakit hindi natin di tayo nag-a-against sa mga bagay na yon? Kasi minsan, tayo rin mismo gumagawa yun. Amen. Kaya nga si Jesus hindi niya pinayagan yun eh. Kasi alam niya na ang templong ito ay bahay ng Diyos. Eh siyempre yung mga tao parang nasanay na. Kasi siyempre ano ba naman, nandun na yung baka, nandun na yung kalapate, nandun na yung sheep, yung tupa. Kasi dati, di ba, sabi ko nga, kailangan mo mag-offer. Di ba, ng dab o kaya ng tupa para sa kasalanan mo. Eh kunyari, ang templo, ang Jerusalem ito, dito sa Hamilton. Eh ako taga Scarborough, kunyari Hudyo ko, tapos sa Scarborough ko. Amakin mo yung katravel ko, dala ko yung tupa ko. Just imagine. Diba? Kasi siyempre, alam mo naman, Israel, hindi naman yung parang isang barangay, hindi. Kung nandun ka sa pinakadulo ng Israel, dala-dala mo yung asno mo, dala-dala mo yung tupa mo. Kung nakawala pa yun. Diba? O kaya may dala kang kalapate, kung nakawala yun. O ilang araw ka magta-travel. Uy, may mga businessman, nakaisip ng mas madali. Ay, parang hindi na kayo magsakripisyo. Dito na lang, huwag na kayo magdala ng tupa. Papunta mo doon sa templo, may nagbebenta na. Oh, grabe na, business-minded. No? Parang okay yun ah. Kung iisipin mo, okay. Kasi bakit? Mapapagaan yung buhay mo. Sabi ko kasi, kung sa Scarborough ko, maglalakad ako, dala ko yung tupa ko para mag-alay dito sa Hamilton, kung nandito yung templo ng Diyos sa Old Testament, could you imagine mga kapatid, mas mapapadali buhay ko. Kasi dati wala pang sasakyan eh. Di ba? Maglalakad ka. Dala mo yung offer mo. Oy, pinadali ngayon. Hindi mo na kailangan maghila pa. Doon na mismo, sa area ng templo, may nagbebenta na. So nawawala yung sacrifice. At yun minsan ang nagiging problema ng mga naglilingkod sa Diyos. Ayaw na ng sakripisyo. Bakit? Kasi nasanay na sa aircon. Ayaw ng maulanan. Ayaw ng mainitan. Pero dati sa Pilipinas nga, maulanan ka eh. Nasa baha pa. Nasa luneta ka, nasa PICC ka, yung baha eh. Hindi mo nga pinapansin yun, naiinitan ka. Yung travel mo, ang layo eh. Di ba? Yung mga nasa yun sa abroad, yung mga nagaling sa Hong Kong, sa Singapore, ang layo pa, magta-travel pa yan. Hindi mo naman napapansin yun. Tuwang-tuwa ka, masaya ka, nagsasakripisyo. Pero ngayon, dahil nasanay na, ayaw na ng sakripisyo. Sabihin, ay, ang layo naman. Ano ba naman yung venue yun? Wala bang aircon? Pinagpawisan ako. Ayaw na ng sakripisyo na eh. Kung malamig naman, ano ba naman? Hindi man lang binuksan yung heater ba? Kapaghanap na. Yun ang nagiging problema. Kaya marami naglilingkod sa Diyos ngayon, hindi ganun katatag yung pananampalataya. Kasi bakit? Kasi ang gusto nila sa paglilingkod, easy going, yung walang sakripisyo. Yung pag-load mo, sa ngalan naman ng Espiritu Santo, Lord, bigyan mo po ako ng ganitong biyaya. Tapos kinabukasan, nandyan na. Wow! Praise the Lord! Hallelujah! Yung maghihintay pa ng matagal,
Ay, ano ba naman yan? Lord, ilang years ko na hiningi, wala pa rin. Yun ang problema kasi minsan kapag ang tao, yung mga naglilingkod sa Diyos, hindi na nasanay sa sakripisyo. Yung napapagaan na lang yung buhay, dami ng reklamo. Sa amin sa Iloilo dati, overnight nga yung intercession yun, 6 to 6 eh. Wala naman nagre-reklamo, 6 to 6 yun. Kasi ginaganap yun sa amin, sa San Miguel, 6 p.m. hanggang 6 a.m. yun. Overnight yun. Pero wala kang makikita nagre-reklamo. Iba, mananalangin lang ng ilang sabi, ay, tagal naman. Pwede lang, sikuhin mo yung nananalangin, bilisan mo. Bilisan mo, may trabaho pa tayo bukas. Nawawala eh. Dito to yan. Ha? Sino nga sa inyo? Si Brother Ronald, wala pang 1 o'clock, tapos na. Wala na, ha? Kaya, minsan parang, yun na tayo eh. Yung nawawala yung sacrifice, parang ganun eh. Di ba? Nandun na lahat sa templo. Hindi mo na kailangan magdala pa ng tupa. Madalian na lang. Pero parang nino-normalize. Pero kita mo, ang katotohanan, tingnan mo yung pananampalataya mo dati nang nasa Hong Kong ka, nang nasa Singapore ka, nang nasa Pilipinas ka. Kumpara mo pananampalataya mo dito ngayon. Ang layo. Bakit ko nasasabi yan? Kasi galing din ako Pilipinas. Marami rin ako nakita dito, mga kapatid. Oh. Ano, tahimik? Kasi bakit? Nainitan ba tayo dito? Oh. Sa Pilipinas, yung venue mo, nasa plaza ka. Naranasan mong babatuhin ka habang nangangaral ka. May sisig, kumigam! Yan, lasing eh. Oh. Diba? Pero ngayon, easy yung eh. May kita nyo naman, kayo naman. Hindi nyo ba nararamdaman? Iba. Kasi Brad, 2025 na eh. Yan yung pinagkaiba nyo. Ba't nag-iba-iba yung Diyos na pinaglingkuran natin? Wala naman eh. Ang Diyos na nanatili siyang Diyos eh. Tayo kasi minsan yung nag-change. Kasi bakit? Kasi medyo gusto na natin yung medyo madalian lang. Pero ang problema ngayon, yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos, tingnan mo yung pagsasabuhay mo ng salita ng Diyos noon at ngayon, magkaiba. Dati talagang takot na takot kang magkasala. Pero dahil marami naman gumagawa, normal na lang din. Kaya kung ano ginagawa ng iba, gagawin mo rin. Kasi nga, bakit? Kasi nga nakikita mo, nino-normalize natin. Ganun ang ginagawa kasi ng demonyo. Ino-normalize ang lahat ng bagay. Parang, oy, okay lang to. Hindi ito kasalanan. Hindi ibig sabihin dahil maraming gumagawa, tama na. Kasi bandang huli, tatamaan talaga tayo. Kaya nga we need to guard ourselves also, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Bakit? Because in the last day, mga kapatid, tayo lang din personally yung haharap sa Diyos eh. Hindi naman yung ate mo, hindi naman yung kapatid mo, hindi naman si brother and sister. Ikaw mismo ang haharap, tayo mismo ang haharap sa Diyos. Hindi mo pwede sabihin, Lord, gano'n lang naman kasi ako eh. Akala ko okay lang yun kasi ginagawa naman ng iba. Amen po ba? Amen. Ganun ang ginagawa kasi ng demonyo, mga kapatid. Yung infiltration. Yung bandang huli, akala mo, hindi mo na napapansin. Ay, mali na pala yun. Amen? So, napakalaga yung mga kapatid, no? Bilang tayo naglilingkod sa Panginoon, we need to fight or do something, no? Let us not normalize things. Kasi bakit? May basihan tayo eh. Nandun
nandun yung morality, nandun yung values, nandun yung rules and yung commandment ng Diyos. Yun ang last ko mga kapatid. We need to submit ourselves to the rules and sa will ng God. Di ba? May moral kasi na ibinigay ang Diyos eh. So dapat doon tayo manatili. Katulad niyan, di ba, ng mga maliliit pa tayo sa Pilipinas, di ba? Pinangangaralan tayo ng mga magulang natin. Yung mga pinangangaral ng mga magulang natin, mga morals yun and values na malaki ang maitutulong sa atin, mga basic foundation na malaki ang maitutulong sa atin. Di ba? Anong unang tinuturo ng mga magulang? Yung magpasalamat ka, di ba? Oh, what will you say? If somebody gives you something, what will you say? Ikaw pa nga magulang minsan, nahihiya. Pag yung anak mo, hindi man lang nag-thank you doon sa nagbigay, di ba? Papagalitan mo na. I told you. I told you. Yeah. Magic word. Yeah. I told you what a magic word, di ba? Pag may hiningi yung anak ko, sasabihin ko, yung tama yung sabi ng brother, magic word, please, please. Thank you, please, thank you, and sorry. Mga basic yun, pero part ng paghubog ng karakter natin yun. Kaya minsan ang nagiging problema, hindi mo na ma-identify kung sino yung Kristiyano at hindi Kristiyano. Minsan hindi mo na ma-identify sino ba yung mananampalataya at hindi mananampalataya. Kasi yung ginagawa ng hindi mananampalataya, yung mga bagay na hindi ginagawa na naglilingkod sa Diyos, makikita mo rin doon sa mga naglilingkod sa Diyos. Kaya ngayon hindi mo na ma-identify sino ang Kristiyano dito. Sino yung kambing, sino yung tupa. Alam mo, sabi ko nga, palagi ko sinasabi, alam niyo ng mga 90s, hindi kayo magkakakilala, magsasabay lang kayo sa bus o kaya sa mga jeep. Alam mo agad pag anak ni El Shaddai eh. Hindi dahil may bracelet, hindi dahil may El Shaddai na yung damit, o kaya naka-jacket na Hong Kong chapter, El Shaddai, DWXI, o kaya Singapore. Dati mafe-feel mo eh. Mararamdaman mo pag prayer partner eh. Kahit hindi pupunta ng gawain niya, kunyari, magkikita lang kayo minsan sa mall. Accidentally, mararamdaman mo eh. Uy, anak to ni El Shaddai to. Naranasan niyo yan? Sino nakaranas? Yung totoo lang. Mararamdaman mo, ay anak to ni El Shaddai. Kasi bakit nandun yung El Shaddai spirituality? Malayo pa lang, ramdam mo. Minsan mapupunta ka sa isang lugar, gusto mo magtanong, makikita mo lang, sino kaya pwede pagtanungan? Tapos makikita mo lang, uy, ito yata siguro to, sister to, ka-brother to. Kaya mo lalapitan, ay sis. Mararamdaman mo eh. Kasi bakit kasi sinasabuhay yung salita ng Diyos? Hindi yung ma-identify mo na lang kasi may punseras yan. Ay, ano yan, si El Shaddai yan. Per partner yan. Kasi may pangalan El Shaddai eh. Pero yung spirituality, wala na. Nakikita sa gawa. Kasi mga anak ni El Shaddai, malayo pala, nakangiti na. Ma? Malayo pala, nakangiti. Hindi naman na gano'n. Diba? Nakikita mo yung humility eh. Di ba? Nakikita mo yung mga anak ni El Shaddai na sinasabayan sa salita. Nakikita mo yung humility. Malayo pala, nakangiti na yan. Marunong magpigil sa sarili. Kasi nandun yung values, nandun yung salita ng Diyos. Para patuloy nating ma-maintain, mag-guard natin yung mga sarili natin, we need to remain doon sa itinuturo ng Diyos. Hindi ibig sabihin kasi ginagawa ng iba, susundin na natin. Nandun kasi yung Espiritu ng Diyos, nandun yung, kaya nga yung katawan natin, temple of the ng Holy Spirit, kasi nandun yung conviction. Do not go against your conviction. Kasi pag nag-go tayo against sa conviction ng Holy Spirit,
darating ang time, hindi mo na mararamdaman kung kasalanan pa ito o hindi. Para masasabi mo, normal na lang. Kaya nga sabi ni San Pablo, hindi ibig sabihin na hindi ako inuusig ng aking budhi, ay hindi ako nagkakasala. Amen po. Kaya dito may kita natin mga kapatid, simple lang naman po yung gusto ipaabot ng Diyos sa atin eh. Sabi nila, sabi niya, anong karapatan mo para gawin yan? Sabi ni Jesus, dibain niyo to, 3 araw, tatayo ko. Amen. Alam niyo sa paglilingkod, walang ibang pwedeng sumira sa atin, kundi mismo sarili natin. Totoo po yan. Kasi kahit anong paninira ng tao, kung alam natin yung sarili natin sa harapan ng Diyos, lalabas at lalabas yung totoo eh. Yun ang paniniwala ko sa paglilingkod ko sa Panginoon. Walang pwedeng sumira sa akin, kundi mismo yung sarili ko. Amen? So we need to guard ourselves. Kaya nga palatupat, kailangan natin pumunta sa templo, kailangan natin manalangin, kailangan natin gumo sa confession, mga kapatid, maglingkod sa Panginoon. Kasi alam niyo mga kapatid, kapag nahiwalay tayo sa gawain, ano yan eh? Nandun agad yung temptation ba? Minsan sa Pilipinas, kapag may mga cancellation ng mga gawain, minsan mga 2 weeks, 3 weeks, minsan mararamdaman mo iba eh. Yung sa 3 weeks mo na yun, parang dami mo nagawang kasalanan eh. Tapos pagbalik na naman ng gawain, parang hirap ka na namang itaguyod eh. Kahit sa aming mga ngaral, yung maano ka lang ng mga ilang araw, mga ilang weeks na parang naging stagnant ba? Pero salamat, nandun yung gawain eh. Kasi minsan nare-remind tayo. Kasi bakit? Nandun yung salita ng Diyos eh. Nire-remind po tayo. Amen? So sa oras na ito mga kapatid, ito yung bagay na gusto ipabot po ng Diyos sa atin. Dapat nandun yung seal, nandun yung pagmamalasakit po natin, hindi lamang sa templo ng Diyos, kundi yung sa templo ng Panginoon, yung katawan po natin. Amen? Na yung identity natin as a Christian, yung hindi ba maguguluhan yung tao na hindi na nila alam kung sino yung Kristiyano at hindi Kristiyano. Dapat alam natin yung boundary natin, we know our limitation, alam natin na ito lang ang gusto ng Diyos. Kaya nga ako mga kapatid, papasalamat ako sa Panginoon kasi sa trabaho ko, they know that I'm a preacher. Alam nila, na-preacher ako sa trabaho. Alam niyo kung bakit? Kasi at least, ako mismo mag-guard ko yung sarili ko. Kasi bakit? Bago ako gagalaw, sandali lang, alam nila, preacher ako. Dapat ganun din yung sa atin. Lingkod ako ni El Shaddai. Ha? Kasi na may patay dun sa nursing home, may namatay. Ayaw nilang ilabas yung bangkay. Kasi gusto mo nang bindisyonan. Sabi niya, Ronald, hindi naman nagba-brother doon. Siyempre, trabaho eh. Kasi ayaw ng pamilya na na ilabas yung bangkay dito sa kwarto na hindi nabibindisyonan. Sige, bindisyonan natin. Bindisyonan. Ngayon naman, gusto niya ipa-blessing yung isang kwarto naman. Yung isang kwarto. Kasi daw, parang hindi tumatagal yung residente. Parang may there's something daw. Kasi di tumatagal residente. Pwede ko daw bindisyonan. Sabi ko, okay, walang problema. Sabi ko, pwede ba yung buong na lang, building? Sabi ko, magtawag na kayo ng pare. Ayaw yung gumastos. Siyempre, baka ko lang, thank you lang. Buo na yan eh. Di ba? Parang buong na. Sabi, pati yung ibang PSW dyan na may sapi. Kasi kayo mo ng holy water, para mawala yung bad spirit doon. So may kita mo yung kagandahan doon eh. Huwag tayong mahihiya. Huwag tayong mahihiya. Maganda nga yun eh. Kahit naman sa isang relasyon eh, sa isang relationship. Alam mo, isa yung natutunan ko, ganito.
Nang binata ako, sabi ng rin ng isang Kristiyano, sabi niya, mas maganda ka, kunyari, kung binata ka at nagkaroon ka ng girlfriend, dapat alam ng buong community kung sino yung girlfriend mo. Oh. Alam niyo kung bakit? Kasi kung hindi alam ng kunyari sa choir, maraming chapter sa cell group. Sasabihin mo lang, alam mo yung relationship natin, secret lang, no? Parang gano'n, secret. Oh, magugulat ka, lahat pala ng cell group, chapter, may girlfriend, o may boyfriend. Oh. Pero kung alam ng buong community na ito yung girlfriend mo, ito yung boyfriend mo, guard yun eh. Guard yun eh. Protection mo rin yun eh. At least malalaman ng iba na merong nagbabalak, oy, di na pwede yan. Amen po ba? Oh. So dito mga kapatid, simple lang naman yung gusto ipaabot ng Diyos sa atin. Hayaan nating ipapurify yung puso po natin. Kasi pag malinis yung puso natin, malinis yung isip natin, makakapaglingkod tayo ng matiwasay, ng payapa sa buhay po natin. Tayo po'y tumayo sa oras pong ito mga kapatid.